Okay, good morning. So mag-harvest ako ngayon, tatlo. Tapos baka mag-early harvest ako. Yan. Kasi para sa kapatid ko. Magkikita kami mamaya. So ayan, so pinakita ko lang sa inyo yung tanim natin ng May 10. So bukas, hindi pa ako nagta-transfer, bukas pa ako magta-transfer. Kasi yung mga seedlings natin, so nagtatanim ako ngayon nagtatanim ako ng every Tuesday and Thursday, pero ang transfer natin sa kanila is every 10 days. So ito parang hindi lumalapat yung mga kasi tuyo yung kokopit eh. So it's either dagdagan ko siya ng tubig ng nutrient solution para maabot niya. Baka dagdagan ko na lang siguro. Ito ba, yung iba kasi okay naman eh. Pero mukhang hindi naman nahuhuli ng laki, pero ito may parang fungus or something. So yan. Serve lang natin. Pero baka dagdagan ko ng nutrient solution. So yan, flowering. Nayaan ko lang muna sila. So yun naman babawasan ko yun. Gagawin nating lemon tea. Kasi nakagawa na rin ako last time. Gagawa na lang ulit tayo. Dito, goods naman. Ayun, medyo hindi pa pulang-pula pero nagpupula na yung bell pepper natin. Dalawa diyan. Tapos ito, harvest ako ngayon. Siguro harvest tayong tatlo. Siguro ito, tsaka ito. Subukan natin harvest yan. Isang hilera, tapos harvest pa tayo. Ayun, tatlo pa. May tatlo pang matitira dito. Ay, siguro yun na lang. Tatlo yung maliliit. Tapos yung matitira pa dito para sa Friday na. Tapos siguro early next week or kung kakayanin early harvest ulit tayo. Harvest tayo nito. Ito, medyo natutuwa ako dito sa laki ng tawag dito, romaine natin. Although meron dalawa yata, merong tip burn. So sinabi ko naman sa inyo dati rin na hindi naman ganoon kaganda yung temperature dito, medyo mainit din paminsan-minsan. Yan. Anyway, yan. So ito, palagay ko is either dito or dito yung tama eh. So hopefully magawa naman natin ng paraan. Iisip kung paano eh. Mahirap eh. Pero sa ngayon, tiis-tiis na lang muna tayo. Hanggang hindi natin sila nalalagyan ng lining, tapos lalagyan ko na rin ng sealant. Water sealant dun sa ilalim. Lalagyan ko yan lahat siguro. Siguro mamaya yung mga iba, lalagyan ko na. Kahit lalagyan din naman natin sila ng plastic seal or plastic lining, lalagyan pa rin natin sila ng sealant sa ilalim. Kasi based dun sa last kong nagawa, okay naman yung result eh. Tapos ito, medyo magkakaroon lang tayo ng redesign. Kasi ang balak ko, let's say, wait lang. Ito pala, ginagamit ko ito pang pump ng tubig. Palabas ng mga reservoir. Ay, ng container. So, ang balak ko, ganito kahaba. I-maximize ko na to. Tapos, ito 2 layer na lang natin siya dito. So, 2 layer na to. Kasi wala naman masyadong sampay dito sa part na to eh. So 2 layer na lang siya. Siguro medyo idikit na natin. 2 layer. So meron tayong 7. Tapos 7 pa ang gagawin natin dito. So 14. Tapos ang i-adjust ko to. Itong pinakadulo, adjust natin dito. So ididikit na natin siya dito. 2 layer din sila. So meron tayong 16. So kung ma-maximize natin yung 16 na ganito natin. So kaya natin mag-produce ng 60 per week. 'Di ba? Ang taas kaagad, 'di ba? And yung sa 60 per week, kakailanganin natin ng 6 times 6, 360 net cups. And meron na ako nun. Provided na yun sa akin. So lalagyan ko na lang siya ng mga coco peat, which is gumawa na rin ako last time. Nagpakulo na tayo at nagbabad. Ito na yung mga bago nating coco peat. Ayun yung mga net cups, oh. Yan, bago. Tapos meron pa ako doon coco block. So, kung kailangan ko pa ulit, mag-sterilize tayo, tapos magbabad tayo ng sa calcium nitrate. So, and moving forward, magte-test din ako na itong 128 by 1, 128
holes to na seedling tray. Pero hindi kasi siya fit dun sa indoor container ko. So, ang ginagawa ko parang 120 lang. And tatry ko kung gugupitin ko yan pa isa-isa. Square na yan. Tapos sasalpak ko katulad nung ano ba yan? Basta ginawa ko dati. Baka yun na lang din gamitin natin as net caps. Pero kung makita nyo naman, yan. Medyo sakto naman siya. Kaso ang problema kasi yan, pag nagdikit-dikit na sila, hindi na sila magandang tingnan. Pero subukan ko kung pwede rin naman ganyan-ganyan na lang sila. Kung kaya naman. Kaso yan, parang masikip tingnan. So, bala ko, gupitin ko yan isa-isa. Marami naman akong ganito 128 holes. Gupitin ko isa-isa. Tapos yun na lang yung gagamitin ko as net caps nila. Pero butasan din natin siguro sa gilid-gilid para may hangin. Or kung ano man. Yun, tingnan pa natin. Okay. Ano ba sinasabi ko? So, yan. So, ito na yung harvest natin for this week. And this is for next week. Pero pwede tayo mag-early harvest dyan. Kasi kung makikita nyo, maganda naman yung pagkakatubo nila. Palagay ko magre-range siya mga 90 grams siguro. Ayan. Ayun, mga 90 grams. So, 100 grams siguro. Kasi yung last time, maganda naman, nasa 100 grams ang average natin pataas 107 pa nga. Tapos ito, tingnan ko kung maganda yung tubo nito. Although may mga konting tama ng tip burn yung iba, mukhang lalaki naman ng maayos. Ano pa to pag in-harvest ko to, magkasabay itong dalawa. Ang di ko lang nasaan, laki pala nito, no? Ng romaine natin. Gandang itsura, kung tutuusin. So, hopefully, okay din yung lasa niya. Yan. Ay, mga pala, may ibon. Hindi ko sure kung nakita nyo. Kanina pa to Nakapasok siya, pero hindi niya alam kung paano lumabas. Ayun, yung lumipad. Ayun, ayan. Pero, okay naman kasi hindi naman niya inistorbo tong mga... Ayun, meron pa pala isang ibon. Dalawa na sila. Usually, mapasok sila dito O kaya doon, yung pagitan doon. Tinitingnan ko naman, ina-observe ko naman kung inistorbo din nila yung tanim ko. Hindi naman, so hinahayaan ko na lang siguro sila. Pero gusto ko sana makalabas sila. Pero ang tanong, paano? Ano sila makakalabas? Yan. Ayun, okay. Enough of that. So mag-harvest tayo ngayon. Wala pa namang sikat ng araw, mag-alas 6 pa lang. So ayan, goods naman to, goods. Ayan, itong hydraulic. So, titingnan pa natin, observe. Kasi ngayon parang ito yung first set natin na puro styro box na tayo, tuna boxes. And ina-adjust natin unti-unti, depende dun sa nagiging experience natin. Yan. So yun nga, yun dito, tinanggal ko, nilipat ko doon, pero malamang yun, lilipat ko ulit or kung ano man. Pero yan, maraming nangyayari. Pero ito yan, lumalaki na masyado. Tapos maraming kulitis. Yan, daming kulitis Yan, tingnan natin. Pero bago yan, ito. Yan, dito, rainy. Yan, meron din man ako rainy sa baba. At lahat yun nag-germinate. Dito, isa lang. Yan. Pwede na yan. May experience din natin ng rainy. So, dito, meron tayong mga outdoor. Ito lang yung mga outdoor natin. Yan. Yan. So, ginawa ko silang ganyan para at least may location doon, location dito. Tapos, kada box meron. Tapos, meron doon yung 27 naman. So, 3 days apart sila dito ng seeding. Yan. Yan. Ito rin, may issue tayo dito. May problem. Pero nakita ko na yan bago ko pa i-transfer So, tingnan natin kung mangyari. Okay. So, ito, hindi masyado maganda tubo So, i-stop natin yan. Ang gagawin na lang natin, ipandidilig na lang natin. Tapos yung mga petchay tsaka mustasa natin, sa paso na lang natin ilalagay, mga ganyang paso. Pero baka petchay, hindi na ako masyadong gumawa. Pero depende. Kasi in-observe lang naman natin, parang additional plants na lang or additional veggies na lang natin to. Ayan. So harvest din ako nito para sa amin ng ganon. Tapos, yan, namimigay din ako dun sa bibili sa atin ng lettuce, bibigyan din natin yan. Okay naman, di ba? Ito, hydraulic lalik.
na mas mabilis mag tumubo kumpara dun sa dating lalik. So parang 5 to 10 days earlier yung harvest nito. So mga 45 days or 40 days baka pwede na nating i-harvest. So sana maging okay siya dyan. Kasi ito yung mga container natin na wala pang plastic liner. So ang magiging challenge ko talaga dito is paglilinis. Kaya magpa-plastic liner tayo para mas mabilis. Then let's see kung ano pa yung pwede nating i-adjust para better yung maging farming setups natin. So dito, ayan, okay naman. So ang problem ko pala dito, ayan, nagkakaroon ng maliliit na insekto, which is yun yung nangyari sa kanila dati. Kaya ito i-harvest ko to unti-unti. Harvest natin yan. For personal use na kaagad dyan. Ito kasi yung mga, ito dito kasi nagtanim dati ng amaranth na nag-mature at nag-buto. Tapos nahulog-hulog yung mga buto. Ayan sila. Biglang sumulpot. Ayan o, dami. Dami. Ayan. So kasi matatakpan nila to eh. So harvest na natin unti-unti. So may mga maliliit tayo doon, unti-unting container, yung mga excess natin dati. Yan. So goods naman yan dyan. So hopefully dito naman, may mint tayo dito na nilagay natin noong June 2 yata eh. Hanggang ngayon wala pa akong nakikitang sumusulpot na mint eh. Pero yun, dinidiligan lang na din naman natin sila. So regarding sa tip burn, tingnan natin ha. Ito may konti oh, may konting sign ng tip burn. Not all, pero yan, may mga tip burn yung iba. Ayan, ano yun. Siguro pag nagmamature na sila. Pero gusto ko makita kung gaano ba yung kabigat. Ayan. Gusto ko rin try ng ibang variety ng lettuce. So may paunti-unti tayo. Pero magiging maintain natin dito is yung Olmeti. Ayan, Olmeti. Medyo madali kasi siyang alagaan talaga. So ayan, yung tulad ng sinabi ko sa inyo, yung next transfer natin is pa hilera na dito. Hilera ko na dito. So 7, so 14 kaagad yan. Tapos ito, adjust natin dito. Tapos ito, iurong natin doon. Oo, kasi hindi naman ito yung primary na pina-farm natin. Then, yan, mukhang okay naman kung i-adjust ko doon. Yan, adjust lang natin ng konti dito. Yan. Okay? Ito i-adjust ko rin dito ito kasi yun nga natatakpan ng alulod. Yan. So in terms naman itong ating cucumber, so yan kung mapansin nyo, yan, ang laki na. Harvest na natin to kasi yung una naming na-harvest, medyo sobrang na-mature at mapait. Siguro tanghali ko kasi in-harvest eh. Pero dito mukhang mga lalaki na naman yung mga pipino natin. Ito rin. Ito letter C. So mga 2 days siguro yan. Tingnan ko, 2 days o baka bukas harvest yan. Ang bilis yan lumaki. Sa totoo lang. So medyo natutuwa na ako. Siguro dahil na-expose sila dito sa araw dito. Yan. Kaya medyo namalaki sila na mabilis. Tapos yung doon, ini-expect ko lumaki yun. Pero mukhang nag-abort mission. Yan. Pag nag-abort mission siya, tatanggalin natin tong stem na to. Para mag-concentrate tayo dito sa palabas. Okay, so tuloy-tuloy lang yung harvest natin doon na seedling. Tapos ito medyo tuyo na. So, diligang ko. Kuha muna tayo ng 2.0 easy doon. So, para makatulong sa kanya. Yan. Ayan, so yun lang. Maganda rin naman tubo ng lemongrass. So, nag-harvest ako last time nung kumuha tayo ng lemon basil. Ginawa natin tea. So, naka3 cups ako. Goods naman. And yeah, that's it. Yun lang naman. So, yan. Hopefully, kasi ngayon, umaga, after ko mag-walking muna tayo. Then, pagbalik ko dito, aalis kasi kami. So, kailangan asikasuhin ko na. So, pagbalik na namin, siguro mga after lunch, tsaka ko na asikasuhin yung mga dapat asikasuhin dito. So, ito, adjust. Ito, may tubig, pero konti lang laman ng tubig nito. Nilevel ko lang. Pero yan, nakita nyo, hollow blocks yung pinagpatungan ko. Nag-isip ako kung saan ko ipapatong. Yun pala yung isang dilemma ko ngayon. Yung mga patungan. Ito meron naman eh. Kasi yan, naubos na kasi yung patungan ko. Yun lang naman. Minor issue lang naman yun. Pero magagawa natin ng paraan. And that's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.